God, salamat o Jesus na kami po ay nagkaroon ng pagkakataon muli na mag-aral ninyo po mga salita, manalangin ng sama-sama. Ang amin pong panalangin, Lord God, ay empower nyo kami as we study your word and dalangin po namin, Lord God, na magkaroon to ng buhay ng kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Sa inyo pong pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so grace na grace po yung pag-aaral po natin tonight. Ayan, ito po yung binigay sa atin ng Lord. Forgiven forever, living in the freedom of grace. Kukuhanin po natin yung ating main text sa Romans chapter 8 verse 1. Sabi po dito ng salita ng Diyos, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Sa Tagalog, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakapag-isa na kay Kristo Jesus. At syempre tayo as prayer warriors, tayo po yung kinakausap dito, mga mananampalataya ng Diyos, na tayo daw po ay wala ng kahatulan na parusa sapagkat tayo po ay kaisa na ng ating Panginoong Heso Kristo. So sa ating pong introduction, marami daw pong mga mananampalataya, they wrestle with guilt from past mistakes. 'Di ba may mga kilala ako na hindi nakakadalo ng gawain ng Lord kasi nga they feel guilty sa mga nangyari sa kanila in the past. At minsan meron ding shame from present struggles, 'di ba? Hindi naman tayo perfect, may mga personal struggles po tayo na day-to-day na experience po natin. At dahil doon, may mga tao, even mga mananampalataya, na because of that struggle, nahihiya nang lumapit sa Panginoon. At minsan andun yung fear of future failures, 'di ba? Yung hindi pa nangyayari pero inaalala na. So we feel worry kung ano mangyayari in the long run. Pero yung gospel of grace na yun po yung ating pinaniniwalaan, it declares a liberating truth through Jesus Christ. Tandaan po natin, we are fully forgiven. The term that I use is fully forgiven. Pag sinabing fully forgiven, kasama dyan yung past, yung present, and even future. I-explore po natin yung lalim ng God's forgiveness and how it transforms our identity and walk with Him. Yan. So yung binasa po natin is letter ni Paul, 'di ba, doon sa mga taga-Romans. It was written hindi lamang po para sa mga Hudyo, pero even to the Gentile believers in Rome. It addresses the tension between law and grace. Kasi 'di ba kung basa po natin, makikita natin na merong tension between sa paniniwala ng kautosan at saka ng biyaya ng Diyos. Yung Romans 8 po is a climactic declaration of the believer's new life in Christ that emphasizes freedom from condemnation and the power of the Spirit. Yung early church was learning to live not by works, but by faith in the finished work of Christ. Na ganun din naman tayo ngayon, di ba? So namumuhay tayo na andun yung pananampalataya natin sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo. So meron lang po akong 3 points na gustong pagtuunan ng pansin tonight. Yung number 1, past sins forgiven by the cross. Sabi nga ng Roma 3:25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid sapagkat nung unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang makasalanang nagawa ng mga tao. So, yung mga past na nagawa po natin na kasalanan, sabi dito, pinatawad na ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo sa cross of Calvary. Sabi nga ng Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating makasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. At minsan napakasarap talagang purihin ng Lord kapag patuloy nating maalala na ay oo nga no, pinatawad na pala ako ng Diyos. Hindi niya na pala tinitingnan yung mga nagawa kong pagkakamali or pagkakasala in the past. Example nito, 'di ba? Alam natin yung woman caught in adultery sa John chapter 8 verses 1 to 11. Jesus didn't condemn her. He forgave her and told her to go and sin no more. 'Di ba doon sa John 8:10 to 11, tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?"
Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Alam nyo, this is a very powerful message ng Lord na siya mismo ang nagsabi, hindi rin kita hahatulan, 'di ba? So minsan may mga judgment tayo naririnig from other people, even to closest to us, mga mahal natin sa buhay. Pero tandaan natin, ang Lord, hindi niya tinitingnan yung mga nagawa natin pagkakamali. Nakatingin ang Lord doon sa pananampalataya na meron tayo sa Kanya. Yan. Yung point number 2 ko, syempre yung present sins. Sabi nga dito, we are cleansed by God daily by His grace. 'Di ba? Sabi ng 1 John 1:9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So 'di ba? Hindi nga perfect yung ating katawan, hindi perfect yung ating soul. Siyempre, every time na tayo nagkakamali, we confess to God. 'Di ba? And the Lord will be there to forgive us. Nalinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, kahit yung mga personal struggles natin na humahad lang sa atin para tayo ipatuloy na magpalago sa ating pananampalataya sa Kanya. Sabi nga ng 1 John chapter 2 verses 1 to 2, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala daw ang sino man na maaring nangyayari sa atin, hindi man tayo perfect, di ba? Sabi dito, may tagapagtanggol tayo sa Ama. Si Kristo ang matuwid. We have an advocate with the Father. Sino daw yun? Si Jesus Christ. Si Kristo ang handog sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Pero again, yung ang topic natin this Sunday, diba? Faithful to His children, pero the Lord is faithful sa kanyang mga anak. At tayo po yun, kasi hindi naman lahat talaga ng tao anak ng Diyos. Only those na naniwala na si Jesus Christ yung Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. So we are cleansed by God daily because of His grace. Kainawit natin yung sukdulang biyaya ng Diyos. Ang example nito, di ba, si Peter. Peter's denial of Jesus was met with restoration and a renewed calling, di ba? Itong sinabi ng Lord sa Juan 21 verses 15 to 17. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyong lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Di ba 3 beses na ipinagkanulo ni Pedro si Jesus Christ? Pero makikita natin 3 powerful words of love din. Affirmation, recognition ng binigay ni Jesus Christ kay Simon Peter. 'Di ba? Pwede namang sabihin niya hindi na pwedeng magamit si Simon Peter, hindi nakagamit-gamit, pero binigyan niya pa ng mission, 'di ba? Nagkaroon ng restoration, nagkaroon ng renewed calling etong si Pedro. Again, the Lord is cleansing us daily by His grace. And yung last point ko po, future sins. Ito yung hindi mapaniwalaan ng maraming mananampalataya na even yung future sins napatawad na ng Lord. Eh di ba we're living in the future kasi 2,000 years ago nang napako si Jesus Christ sa cross. So yung future sins po, covered po yan ng Christ's eternal sacrifice. Sabi nga ng Hebrews 10:10, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Hesukristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Hindi na kailangang ulitin. Once and for all, sabi dito, He has perfected forever those who are being made holy. Kaya nga tama na tayo ay naniniwala na sa harap ng Panginoon tayong lahat ay banal na kasi ginawang banal na nga tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi ng Hebrews 10:14, sa makatwid sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. At tayo pong lahat yon, isang paghahandog ang ginawa ng Lord, ginawang ganap po tayo
magpakailanman. Tayo pong lahat ay nilinis ng Diyos. Even yung mga kasalanan na magagawa pa natin in the future. Paul, who once persecuted Christians, was used mightily despite future shortcomings, 'di ba? Basahin natin 'to sa Romans 7:21 to 25. Itong sabi niya, ganda ng sinabi niya nung inaaral ko po ito this past few days. Itong sabi niya, itong natuklasan ko na which is also true to us kasi tao naman po tayo, 'di ba? Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin, sabi niya. Sa kibuturan ng aking puso, sabi ni Pablo, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Totoo naman, no, binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan kay saklap ng aking kalagayan. O di ba si Pablo na nagsasabi niyan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ganda ng sinabi niya, salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko. Sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautosan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman ay pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Pero ang sabi niya dito, walang makakapagligtas sa Kanya, 'di ba? Kundi sino? Kundi ang ating Panginoong Hesukristo. And praise the Lord, no, katulad ni Pablo, kahit na siya naglilingkod sa Panginoon, andun pa rin na meron siyang turn of the flesh, andun pa rin na alam niya sa sarili niya na hindi siya perfect, nagkakamali siya, nagkakasala siya, pero covered siya ng Christ's eternal sacrifice. At pinaniniwalaan niya na siya pinatawad ng Lord past, present, and even future sins. So, ang conclusion po natin, grace is not a license to sin. Laging ganyan yung panakot ng hindi naniniwala sa biyaya. 'Di ba? Akala nila, okay, grace kayo. Kaya pala kayo makasalanan kasi it's a license to sin. Hindi niya naunawaan yung grace. Grace is not a license to sin. It's the power actually to live free from its grip. Because of Jesus, we are not defined by our failures but by His finished work. Alam nyo, dapat settled ka dyan eh. Dahil sa Panginoon, hindi ka na-define dahil sa mga pagkakamali mo, sa mga disqualifications, feeling unworthy tayo. Pero doon tayo nakasandig sa finished work ng Panginoon. Siya naman talaga yung pinaglilingkuran natin. We walk not in fear of judgment. Di ba minsan, even tayo mananampalataya, ginagamit ng Lord, we fear sa judgment. Pero dapat, but in the confidence of His love. Yun yung masaya eh, di ba? Na kahit anong mangyari, assured ka, sigurado ka, na mahal ka ng ating Panginoon. So, i-reflect po natin yung area ng buhay natin where guilt or fear still linger. Tanggapin po natin yung God's forgiveness anew, yung past, present, and future. Extend grace to others as you've received it. Minsan lagi yung ginagamit ko eh. Kung the Lord is gracious to me, ganun din yung gagawin ko. I'll be gracious to others no matter what. Live with boldness, knowing you are fully accepted in Christ. At ang challenge po natin, if Christ has forgiven you forever, dare to live like you're free today. Kung pinatawad ka na ni Kristo, magpakailanman, at nangyari na yan sa atin, maglakas loob kang mamuhay ng malaya ngayon. Amen.